13 araw na lang bago magpasukan. Sa Western at Central Visayas, kabilang din sa mga pinaghahandaan ng mga public school, ang posibleng hawaan ng Mpox. May report si John Consulta. Sa mga paaralan, hindi maiwasan na mga mag-aaral magkadikit-dikit. Kaya di rin maiwasan ang pangamba ng hawahan ng sakit. Kabilang dyan ang Mpox. Ang virus kasi na nagdudulot nito, napapasa sa close contact o malapitan, kaya ng skin to skin, pwede ring mouth to mouth o mouth to skin. Ang DepEd Region 7, pinaghahanda ang mga paaralan sa Central Visayas. We are already informing our schools, our superintendents to make sure that there shall be there are ways na mga protocols on saon nga para ang mga bata niya balik nga safe. So i-identify gyud the kanunay, so matong ingon kanina nga kinahanglan na agyud kay minom kay tubig, manghugas jud dayon sa kamot ug asa sila og na sila sa congested area, so pwede sila mag face mask. Kabilang din sa mga kinokonsidera ang pagpapatupad ng modular learning. Sa Talisay City, Cebu, na may isang kumpirmadong kaso ng Mpox, nagpulong ang mga health personnel ng mga public school para sa information dissemination bago ang pasukan sa June 16. It's more on teaching them how Mpox is kanang unsaon pagbalhin sa usa ka tawo padung sa usa ka tawo, how different it is from COVID as far as airborne is concerned, and how to handle it kung simbako na ay suspected sa inyuhang mga tagsa-tagsa kaskwelahan. Binabantayan naman sa Bohol ang 10 hinihinalang kaso ng Mpox. Ang DepEd Region 6, pinaghahanda rin ang mga paaralan sa Western Visayas. Sa Iloilo City na may 4 na Mpox cases, nagpulong na ang LGU kasamang business at transport sectors para sa mga hakbang kontra Mpox. Sa mga travelers, travelers naton, we have the health declaration. So ang ginahinyo namon nga dapat maging honest lang sila, no? Maging honest lang sila sa pagdeklarar sang ilang health conditions. Ang aton nga mga health worker, barangay opisyal ko naton nga mga barangay kanod, magmonitor kag kung mayara nga mga pumuluyo naton nga halimbawa may sintomas sa mo sina, dapat hambalon gid siya nga kung pwede mapakonsulta. Plano rin ng lungsod na magsagawa ng local testing sa tulong ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. May 3 kaso rin ng Mpox sa Cotabato City. Nasa ospital ang isa, habang 2 ang naka-home isolation. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, magaling na ang 3 minor de edad na tinamaan ng Mpox. Wala po rin relasyon yung bawat case po nato. Kaya nagdududa po tayo na meron na po talagang community transmission. Wala po tayong restrictions. Hindi din po kailangan mag-face mask dahil ito po ay direct skin contact po ang kanyang means of infection. Ayon sa DOH, mas mababa ang kaso ng Mpox ngayong taon kumpara noong 2024. Mas aktibo lang daw ang mga LGU sa pag-aanunsyo. Announcements of local government is to inform the public in the local area na meron silang Mpox. That's for their information. I commend the LGUs na nagre-report kasi nga na-inform nila yung public na merong Mpox sa community nila at mag-iingat yung mga kababayan natin doon. Una lang nilinaw ng DOH na hindi kailangang mag-lockdown dahil sa Mpox. At ang mas mild na Clade 2 ang meron pa lang sa Pilipinas, hindi ang nakamamatay na Clade 1B na kumalat sa Congo sa Africa. Para makaiwas sa Mpox, panatiling malinis ang katawan, limitahan sa skin-to-skin contact, magtakip ng ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing, i-disinfect ang gamit ng mga pasyente at magpakonsulta sa doktor kung may nararamdaman lang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.